Magandang hapon po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Maraming salamat din muli sa mga kapatid na patuloy na ginagamit upang papurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng testimony na pinagkakaloob nila, na tunay nga na sa buhay natin, sa pamamagitan ng testimony, nakikita natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Okay na yan, Sam? Alora, ang ating pag-aaralan po sa oras nito, manggagaling sa aklat ng Matthew. Sa chapter 18, verse 5 to 9. Ang sabi niya rito sa English version, "Whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Woe to the world for temptations to sin, for it is necessary that temptations come. But woe to the one by whom the temptation comes. And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire." Last verse, "And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire." Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong "Causing Someone to Sin", o isang taong nagtutulak para magkasala. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa, Ama, salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na dakila ka. Tunay nga, O Diyos, na buhay ka. Tunay nga, Ama, na ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka, Ama, nagbabago sa iyong katangian. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang siya nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Lord God, sa oras nito, patuloy po namin kinikilala na tunay nga na kilala mo kami, hayag sa iyo ang lahat. Batid mo ang laman ng aming puso. Batid mo ang laman ng aming isipan. Batid mo ang aming mga motibo, Panginoon. Kaya nga po sa mga sandaling ito, minsan pa, nagpapakumbaba kami. Nagpapalinis, Panginoon, kung may mga nakikita kang mga balakid, hadlang, upang hindi po maging katanggap-tanggap sa iyong harapan ang aming mga ginagawang paglilingkod, maging ang ginagawa namin pagsamba sa mga sandaling ito, O Diyos. Lord God, tunay nga, O Diyos, na sa biyaya mo, lumalakad kami. At nawa sa mga sandaling ito, O Diyos, tunay nga na maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming ginagawang pagsamba, maging ang aming ginagawang pag-aaral sa mga sandaling ito, O Diyos. Sa tulot gabay nga po, Ama, ng Santong Espiritong ipinagkaloob mo, ikaw nga po ang siyang malayang magturo sa mga sandaling ito. At sa biyaya mo, tunay nga na ako'y instrumento lamang. Dalahin ko, O Diyos, na may deliver ko na may kasimplihan ng iyong mensahe upang nang sa gayon tunay nga ang mga aral mo ay siyang patuloy naming magamit upang makita sa amin ang kaibahan ng tunay na lumalakad sa iyong kalooban. Lord God, patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Ito po, Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, "Causing someone to sin." Para mas maintindihan natin ang ating pag-aaralan, kumbaga dito sa chapter 18 ng Mateo, kumbaga dito makikita natin na nagtanong ang disipulo o ang mga disipulo ng ating Panginoong Kristo sa Kanya. Tinatanong nila kung sino ang pinakadakila sa kanila, sa mga disipulo ng ating Panginoong Kristo. Who is the greatest? Ang sabi nga niya sa verse 1, "At that time, the disciples came to Jesus saying, 'Who is the greatest in the kingdom of heaven?'" Sino ang pinakandakila sa kaharian ng langit? Ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Kumbaga, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa tanong ng kanyang mga disipulo, kumbaga sinagot niya sa pamamagitan ng ilustrasyon, ng halimbawa. Ang ginawa niya, "And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, 'Truly, I say to you, unless
you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Anong sabi? Kumbaga, kumuha siya ng isang bata, tinawag niya itong batang ito, ang sabi niya, hanggat hindi kayo nagiging katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ika nga. At sabi rito, kumbaga makita natin, na inihalin tulad sa bata. Ano ba ang pangkaraniwang katangian ng bata? Kumbaga, ang bata, kumbaga, mapagpakumbaba, yan ang normal na katangian ng bata. Ang bata, ang isip lang niya, kumbaga, simple. Hindi niya iniisip kung dakila ba siya, ang iniisip lang niya kung ano yung pangkaraniwang buhay sa isang araw. Ika nga. Kumbaga, simple lang ang buhay sa kanya. Hindi niya iniisip kung magiging dakila ba ako o bida-bida pa ako sa harapan ng tao. Ika nga. At dito sa mensaheng ating pag-aaralan, kumbaga, ang sabi nga, causing someone to sin. Ang ating Panginoon Kristo hindi sa concern sa pagtuturo sa mga sandaling ito kung ano ang sasabihin ng kanyang mga tagapakinig. Ang iniisip rito o nais ipaunawa ng ating Panginoon Kristo na ang isang tao o ang sa mundong ating ginagalawan, normale na may dumarating na nagiging sanhi para magkasala. Ika nga. At dito, pinauunawa ng ating Panginoon Kristo na dapat tayo ay maging seryoso sa pagharap sa kasalanan. Ika nga. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong 3 punto na main key points na ating titingnan. Una na pinapaalala sa atin dito, God's intense protection of His children. Kumbaga intense, kumbaga talagang yung sobra-sobrang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. At dito, kumbaga, tayo, bilang ako, bilang isang tatay, bilang isang magulang, may mga anak ako, may mga anak kami, 4 ang mga anak namin. Kumbaga, mahal namin ang aming mga anak. Maging ang ilang mga magulang, ang mga magulang normal na kanyang katangian, mahalin niya ang kanyang mga anak. Pag mahal mo ang iyong mga anak, kumbaga, iniingatan mo, ibinibigay mo, ipinoprovide mo ang kanyang mga pangangailangan. Aayaw mo siyang masaktan. Ika nga. Kasi mahal mo ang iyong mga anak. Ika nga. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga rito, sinisimulan dito sa verse 5 to 6, na pinakikita na ang Diyos ay talagang mahal niya ang kanyang mga anak. At dito, sinasabi nga niya rin sa introduction natin na nagtatalo-talo yung mga disipulo kasi ito yung karugtong ng ating binasa sa introduction. Na nagtatalo-talo sila kung sino ang pinakandakila sa kanila. Anong ginawa niya? Tumawag siya ng bata, ginawang halimbawa, ginawang ilustrasyon na hindi kayo magiging dakila o hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit hanggat hindi kayo nagiging katulad ng mga bata. And then, pagdating sa verse 5, ang sabi, kumbaga, whoever receives one child in my name receives me. Kumbaga, kung sino man raw ang siyang tumatanggap sa kanya na tulad ng isang bata, kumbaga, ang tinatanggap niya, walang iba, ay ang Diyos. At ang sabi pa sa verse 6, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin. Kumbaga, at ang sino mang nagtutulak sa mga batang ito, ang maliliit na ito, na nagtutulak na magkasala, kumbaga, nagkakasala sila. Ika nga. Makikita natin sa verse chapter 18, dito sa ating pinag-aaralan sa mga sandaling ito, bago dumating dito sa punto ng ating text na pinag-aaralan sa mga sandaling ito, nagturo ang ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 10, verse 40 to 42. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa chapter 10 ng Mateo, whoever receives you, receives me. Kung sino raw ang tatanggap sa inyo, sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol, ang tinatanggap nila, walang iba, ang ating Panginoon Kristo. And whoever receives me, receives him who sent me. The one who receives a prophet because he is a prophet
prophet will receive a prophet's reward. And the one who receives a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly, I say to you, he will be by no means lose his reward. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo dito sa chapter 10? Na itong mga lingkod ko, itong mga lumalakad, sumusunod, ginagamit ang buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon, kung sino man ang magbigay lang kahit isang basong tubig sa kanya na lingkod ng Diyos, hindi ko makakalimutan na karapat dapat silang tumanggap ng blessings dahil binigyan mo lang siya ng isang basong tubig. Ika nga. Kumbaga, yun yung sinasabi, tinuturo ni Jesus Christ, na ang isang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, ginagamit niya ang buhay niya para ipaglingkod, kahit isang basong tubig lang ibagay mo sa kanya, hindi nakakalimutan yung pagpapala o blessings o reward na ibibigay sa iyo dahil naaalala mo kung sino yung binigyan mo ng tubig. Ika nga. At dito, kumbaga, pinaunawa na sa simpleng pagbibigay lang ng isang basong tubig, meron ka ng reward. Ika nga. May blessings ka na. Ngayon, pagdating dito sa text natin, ganun din. Pero reverse. Ang sabi naman na kung ikaw na yung buhay mo, ginagamit mo para itulak mo itong lingkod ko, itong anak ko, para magkasala. Kumbaga, woe to you. Ika nga. Mas mabuti pang bitinang ka ng isang gilingang bato at itapong ka sa laot sa kalaliman ng dagat. Ika nga. Yun ang sabi niya rito sa text natin, kabaligtaran. Kumbaga dito, sinasabi, ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ang sabi ro sa verse 5, kumbaga, yung kanina, kumbaga, literal na bata, yung alimbawa ng ating Panginoon Kristo. Dito, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, na itong mga taong ito, na lumalakad sa kalooban ko, kalooban ng Diyos, kumbaga dahil sa kanilang pagpapakumbaba, ika nga, nagpakumbaba sila, ibinaba nila ang kanilang sarili at kinilala nila, tinanggap nila ang ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior. Ika nga. Kumbaga, naging katulad ng isang bata para sumunod sa kalooban ng Diyos. Ika nga. Yun. Yun ang sinasabi, ipinaunawa ng ating Panginoon Kristo sa mga sandaling ito. Kumbaga, ganon kamahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya ang sino mang magtulak sa kanyang mga anak na ito'y magkasala, causing someone to sin, kumbaga, ito yung warning ng ating Panginoong Kristo. Ika nga. At dito, kumbaga sinasabi nga na, we are little and insignificant sa harapan ng Diyos. Katulad halimbawa nung bago umawit yung ating kapatid, si Brother Brahim, ika nga. Normal yon. Na-estrano ka, ang tingin sa'yo, kakaiba ka. Estrano ka kapag lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tingin sa'yo, pinagtatawanan ka eh. Kaya nga sabi nga noon, alive ka na rin pala ngayon. Normal yon. Kasi we are living in a dark world. Kaya nga, kandila, liwanag. Makikita na mahayag yung kanilang nilalakaran ay nasa kadiliman sila. Ika. Kaya, nakakalungkot talaga. Ganon. Pero yun ang reality. Kasi, maintindihan mo yun kasi ganon din naman ang pananaw mo noon eh. Kasi nung hindi ka pa mananampalataya, ang tingin mo rin mga estrano yung mga yan eh. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, naintindihan mo. Ika nga. Pero dito, sinasabi nga, nagpakababa tayo, ibinaba natin ating sarili, para tayong bata, nagpakababa tayo, tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya we are considered children of God. Ang mga mananampalataya, ika nga. Ang mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. At dito, ang sabi nga dun sa
Paalala sa verse 6, "But if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, ngunit ang sino mang magtutulak sa kahit sino sa mga maliliit na to na nanampalataya sa akin, ito ang sinasabi ko sa iyo." Ika nga. Kumbaga, makikita natin na kung sino mang mag-provoke, kung sino mang magtulak, kung sino mang mag-impluwensya, o ikaw ay maging dahilan para matisod itong anak ko na lumalakad sa kalooban ng Diyos, woe to you. Ika nga. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga sandaling ito. At dito, dun nga sabi ro sa Matthew 10:42, ang sabi nga kanina, "And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward." Ika nga. Kumbaga yung pangako na kahit isang basong tubig lang ang ibigay mo sa isang lingkod ko, meron ka ng reward. Yun ang sabi, turo ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, pagdating dito sa verse 6, ang sabi nga na kapag ikaw na siyang nagtutulak sa anak ko na ikaw ay na siya'y magkasala, mas mabuti pang bitinang ka ng isang malaking gilingang bato at ihulog ka sa kailaliman ng dagat. Ika nga. Yan ang sinasabing gilingang bato. Kung siguro sa probinsya nakakita kayo ng gilingang bato, pero sa probinsya maliliit lang. Pero ang sabi niya rito, great millstone. Ibig sabihin malaki. Yan yung mga kinakabitan ng baka para gumiling yung malaking bato. Ikwikwintas sa'yo yan. Yun ang sinasabing halimbawa ni Jesus Christ. Yung butas na yan, lalagyan ng parang panali, ilalagay sa leeg mo, at yan ang kwintas mo, ihahagis ka sa kailaliman ng dagat. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Siyempre, kung ganyan, panigurado lunod ka, patay ka. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ dito sa mga talatang ito. Kaya, ang sabi nga niya sa 2 Thessalonians 1, 8-10, ito yung warning, paalala sa mga unbeliever, sa mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon Kristo, at sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita. Ika nga. Ang sabi nga niya rito, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destructions away from the presence of the Lord and from the glory of His might, when He comes on that day to be glorified in His saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. Kumbaga, darating ang panahon na sa pamuling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, sa mga hindi nanampalataya sa Kanya, sa mga hindi sumunod sa mabuting balita, ito ang naghihintay na matinding kaparusahan sa kanila. Ika nga. Kumbaga, dito, ang sabi nga ay, God intends protection of His children. Iniingatan ng Diyos ang Kanyang mga anak. Ganon ang Diyos. Ika nga, kahit nakakaranas ka ng parabang pagsubok, pero in reality, iniingatan ka ng Diyos. Pinoprotektahan ka ng Diyos. Ika nga. Katulad, halimbawa, ang sabi nga niya rito, katulad nitong isang nanay na inahin, may mga sisiw. Ika nga. Naalala ko nung bata ako, may nakita kaming ganyan, mga bata. Siyempre, mga bata. Nanghuli ako ng isang sisiw. Nakita nung nanay, hinabol ako, sinabong ako. Ganon ang pag-iingat ng magulang. At dito, ilustrasyon na ganon ingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi niya hayaang mapahamak, masaktan ang kanyang mga anak. Ika.
Kumbaga, yan yung sinasabi na yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak, maging ang pag-iingat ng mga gulang sa kanyang mga anak, normal yon. Kaya kung ikaw, you consider yourself bilang anak ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa sayo, ikaw. At dito, kumbaga, ang sabi nga ay, bibitin ang kas, kwikwintasan ka ng isang malaking gilingang bato. Malaki. Kumbaga, kung gaano kabigat. And then, itatapon ka sa pinakang malalim na bahagi ng dagat. Kumbaga, parang ini-illustrate niya, pinakikita niya, kung gaano kabigat at kung gaano kalalim ang ginagawa mong kasalanan kapag itinutulak mong itong anak ko para siya'y matisod o magkasala. Ganon. Na kapag ikaw ang siyang nagiging daan para matisod si kapatid. Yan ang paalala, ika nga. At dito, sinasabi nga na kung maunawaan natin, nung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo, ginawa na ng ating Panginoon Kristo yun sa mga nanampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi, ang kaparusahan natin, eternal death sa impyerno. Pero dahil nanampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, nung tumagas ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, kumbaga anong ginawa niya? Di ba inako niya lahat ng hirap, lahat ng sakit, hanggang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng paghihirap, lahat ng hagupit, inako niya. Ganon. Kaya kung ikaw'y nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, kumbaga, kasama ka dun sa mga iniingatang anak ng Diyos. At dito, kumbaga, hindi lang basta tinuturuan tayo ng Diyos. Iniingatan niya tayo. Pangalawa, ang paalala sa atin dito, woe to those who cause sin. Dun sa verse 7, ang sabi nga niya rito, woe to the world for temptations to sin, for it is necessary that temptations to come. But woe to the one by whom the temptation comes. Ano sabi? Kumbaga, ang sabi niya, kapag sinabi mong woe, misery resulting from affliction, intense mournfulness, matinding paghihirap mula sa kaparusahan. Ika nga. Kumbaga, isa sang curse. Kumbaga, yun yung warning. At ang sabi nga niya rito, mangyayari yan kasi for it is necessary that temptation to come. Kaya minsan, yung mga pagsubok, dumarating yan. Kasi nga, kailangan yan para masuri kung totoo ba yung pananampalataya mo. Pero sabi, but woe to the one by whom the temptation comes. Ika nga. At dito, ang paalala nga sa atin dito, kumbaga, merong dalawang woe na binanggit dito ang ating Panginoong Kristo. Una, ang sabi niya rito, woe to the world because of things that cause people to sin. Kumbaga, sa 1 John, chapter 2, 15 to 16, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of in possessions is not from the Father, but is from the world. Kumbaga dito, ang sabi, hindi mawawala. Kumbaga, huwag mong mahalin ang mundo, huwag mong mahalin ang mga bagay na naririto sa mundong ito. Things of the world. At dito, ang sabi nga niya rito, hindi mawawala yung mga bagay na magiging daan para magkaroon ng pagkakasala. Meron at meron. Bakit nga? Kasi sinful world to eh.
Yun ang siyang umiiral dito. Kaya meron at meron. And yet, ang sabi niya, he still pronounces a war on the world because of those things that cause people to sin. Pero pinapaalala pa rin na talagang merong mga bagay na talagang magiging daan para magkasala ang isang tao. Ngayon, ang sabi nga niya rito, when Jesus speaks about those things that cause people to sin, he uses a word that is also translated as a stumbling block. A stumbling block is anything you come across on your path that trips you up, that causes you to stumble. Stumbling block, kumbaga, isang katitisuran. Kumbaga, hindi raw yan mawawala. Meron at meron yan. Katulad dito, yung pagkakataon sa imagination, ang stumbling block dyan ay isang bato. Yun ang nagiging daan para siya'y matisod. Ngayon, sa ating buhay pananampalataya, merong nagiging daan para matisod si kapatid, ika nga. Manghina si kapatid, ika nga. Magkasala si kapatid, ika nga. At ang sabi nga niya rito, pag sinabing, tawag dito, yung stumbling block, pwede siyang isang trap, o pwedeng isang, yung mahilig mamingwit, kumbaga parang pain, kumbaga pain, akala mo yung masarap, pero pag kinain mo at kinagat mo, kapahamakan pala, ika nga. Kumbaga yan yung mga paalala. At ang sinasabi nga niya rito, na akala mo yung masarap, akala mo yung maganda, kapag kinagat mo, nagkasala ka na, napahamak ka na, ika nga. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, hadlang siya. Dapat layuan mo. Katulad halimbawa ni Joseph, di ba? Si Joseph, ilang beses siyang tinutokso ng asawa ni Potiphar. Sumama ka sa akin, sipingan mo ko, maglabing-labing tayo, ika nga. Pero, alam ni Joseph na isang kasalanan yon, kaya ginawa niya, tumakbo siya, ika nga. Kumbaga, hindi siya nakipaglaro sa kasalanan, ika nga. At dito, sa bagay na ito, sa mga sitwasyon na nangyayari sa mundo natin, ano ba yung mga bagay na pwedeng maging daan para ikaw ay parabang kumakagat sa isang bagay na parabang yung ginagawa mo pala ay nagiging daan na yon para mahadlangan yung paglakad mo, pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, ika nga. Nadadaya ka pala, ika nga. Pwedeng yung mga pinapanood mo, ika nga. Anong klase yung pinapanood mo? Anong klase yung binabasa mo? Anong klase yung mga pinakikinggan mo? Ika nga. Yung mga bagay na yan, pwedeng mga worldly things, ika nga, na siyang nakakaapekto sa iyong paglakad at paglago bilang isang buhay mananampalataya. Pwedeng ikaw, pwede ka rin nagiging bad example. Ang sabi ko nga, may mga taong ginagamit para makakilala ka, pero may mga tao rin ginagamit para manghina ka, ika nga. Nagiging katitisurang ka, ika nga. Meron ding mga sitwasyon na kung saan ay yung social media, ika nga. Kapag hindi ka marunong mag-control at maggumamit ng social media, ano ang mga pinopost mo, ika nga. Bakit ka nagpo-post, ika nga. Nagbibigay glory ba sa Diyos yan? Nagbibigay katitisurang ka ba sa ibang mga nakakakita ng mga pinopost mo? Ika nga. Pwede kang gamitin na stumbling block. Ika nga. Mga ilang bagay na hindi mo alam na pwede kang maging daan na katitisuran. Maging yung pag-share mo minsan, halimbawa, nagbabahagi ka, sa halip ng encouragement, discouragement ang binibigay mo, ika nga. Kumbaga, yan ang ilang mga bagay na kung saan ay pinapaalala na
Hindi mawawala sa mundo ang mga bagay na pwedeng maging daan para magkasala. Pero kahabag-habag ang taong pagmumulan nito. Ika nga. At yun yung pangalawa. Woe to the person through whom they come. Kahabag-habag. Kung sa'yo manggagaling na ikaw pala nagiging daan para manghina, para hindi magpatuloy si kapatid. Anong sabi? Mas mabuti pang bitinang ka ng gilingang bato, isang malaking gilingang bato at itapong ka sa kalaliman ng dagat. Ika nga. Ganun kabigat, ganun kalalim ang pagkakasalang ginagawa mo. Bakit? Anak ng Diyos yan eh. Kaya nga, God intends protection of His children. Iniingatan ng Diyos yung mga anak niya. Akala mo hindi lang, pero in reality, iniingatan ng Diyos yan. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, hindi maalis yung mga bagay na pwedeng maging daan para magkasala. Kasi ito yung mundong ating ginagalawan. Pero kahabag-habag kung ikaw ang siyang pagsisimulan nito. Katulad halimbawa ni Jeroboam. Si Jeroboam, ang sabi nga sa 1 Kings chapter 14:16, and he will give Israel up because of the sins of Jeroboam, which he sinned and made Israel to sin. Kumbaga, si Jeroboam, isa siyang naging hari ng Israel na kung saan hindi siya lumakad ng kalugod-lugod sa Diyos. At hindi lang basta hindi siya lumakad ng kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga, itinulak pa niya ang buong Israel na huwag sumunod sa Diyos. Ika nga. Kaya yung tuloy-tuloy na kaparusahan dahil kay Jeroboam. Ika nga. Sino pa? Halimbawa si Satanas. Nung dayain niya si Adam and Eve. Nung linlangin niya si Adam and Eve, kumbaga, nagkasala ang tao. Anong nangyari? Then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Sa Matthew 25:41, ika nga. Ang impyerno, naka-reserve kay Satanas, kasama ang kanyang mga tagasunod, ika nga. Walang hanggang kaparusahan, ika nga. Gusto mo nang itigil, gusto mo nang mamatay, matigil na yung paghihirap-hirap mo, hindi siyang matatapos. Kaya nga, dalawang eternal. Eternal life, together with Jesus Christ, at eternal death, walang hanggang kamatayan, gusto mo nang mamatay, kahit hirap na hirap ka na, hindi matatapos. Ika. Kaya kapatid, ika nga, katawa-tawa ang tingin ng tao kapag sineshare mo to. Normal yan eh. Kasi nasa dilim sila. Importante tayo naintindihan natin. Yan yung ipagpapasalamat natin. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga na magkakaroon ng mga bagay para magkasala ang tao. Kasi nga, curse ang mundong ito. Pero hindi yun exemption. Na, lagi palang meron. Hindi yung exemption na para bang tatanggapin mo na lang. Hindi. Kasi, kumbaga, pananagutan mo yun. Kung ikaw ang siyang nagiging daan para magkasala si kapatid. Ang sabi nga sa Romans 14:13, let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Huwag na tayong humatol sa isa't isa, sa halip, iwasan na natin tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dito sa Romans 14,
itong mga talatang ito, kumbaga, ang pinapaalala ni Apostol Pablo dito sa Romans, ika nga, kumbaga, merong sitwasyon na kung saan ay nagkakaroon ng kanya-kanyang opinyon, diskusyon, ika nga, kung ano yung dapat kainin at hindi, ika nga. Meron nagsasabing pwedeng kumain ng karne, pwedeng kainin ng lahat, pwedeng gulay lang kainin. Kumbaga may kanya-kanyang opinyon. Maging sa iglesia, may kanya-kanyang opinyon. Pero ang sabi rito, kumbaga opinyon mo lang yon. Kasi ako, halimbawa, kumakain ako ng karne, ginagawa ko yon sa harapan ng Panginoon. Siya kumakain ng gulay, kumakain siya sa harapan ng Panginoon kung bakit gulay lang kinakain niya. Kasi depende yun sa kanyang konbiksyon. Pero kung ikaw kumakain at may pag-alinlangan ka na akala mo'y mas matatag ka sa iyong buhay pananampalataya, ang sabi ng Romans, mas mahina ka sa iyong pananampalataya. Kasi sinisilip mo yung mga dapat hindi mo. Kasi ang kanya-kanyang opinion lang yan. Kumbaga dito, sinasabi nga na ganon din sa atin. Ika nga. Ang sabi nga sa Philippians 4:2-3, ang sabi niya rito, I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Dito sa iglesia ng Pilipos, ika nga, meron dalawang binanggit na magkapatiran sa iglesia. Si Euodia at si Syntyche, ika nga. Hindi malinaw kung ano sinabi ng pinag-aawayan nila. Pero nag-aaway sila. Kaya ang prayer request ni Pablo, magkasundo na nawa kayo, ika nga. Kumbaga dito, ang sinasabi nga niya rito, na ang paalala, kumbaga, maging sa iglesia, hindi na iiwasan na nagkakaroon ng samaan ng loob. Bakit? Cultural background, mga differences, mga kanya-kanyang opinion. Pero mabubuklod tayo dahil kay Jesus Christ. Ika nga. Maging sa pamilya, halimbawa, yung pinag-aralan natin sa Colossians, ika nga, sa pamilya. Kumbaga, sa mag-asawa, sa pamilya, kumbaga, hindi na iwasan na bago pumunta rito sa iglesia, minsan may diskusyon, may away sa church. Sa bahay, ika nga. Bago pumunta sa iglesia, ika nga. Minsan kaya hindi pumunta si asawa dahil nag-away na yung mag-asawa. Kaya si babae o si lalaki lang ang umaten. O si anak na lang umaten, ika nga. Pero ang sabi, kung ikaw ang nagiging daan para manghina sa paglakad sa aking kalooban, yung anak kong yan, woe to you. Kumbaga minsan, ang sabi, wives, submit to your husband. Eh bakit ako magpapasubmit sa asawa ko? Hindi naman bonus sempyo itong asawa kong lalaki. Sasabihin, mga anak, sumunod kayo sa mga magulang nyo, sundin nyo yung mga magulang nyo. Eh bakit ko susundin si mama at papa? Eh katitisuran niya si mama at papa, laging away ng away. Kumbaga, isang babala na ang paalala sa atin, kumbaga, kahabag-habag kung tayo ang nagiging daan para manghina si kapatid. Ika nga. Huwag magpatuloy si kapatid. Yun yung pinapaalala sa atin. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, ang sabi, kumbaga, hindi mawawala yung mga bagay sa mundong ito para maging daan para magkasala. Hindi mawawala kasi nga, we are living in a dark world. Ika nga. Kaaway na naririto. Kaya nga kakaiba tayo Nasa liwanag tayo Pero, hindi ibig sabihin nun na wala kang pananagutan. We are responsible sa ating mga ginagawa. We are responsible sa mga responde natin, ika nga.
Katulad halimbawa, yung halimbawa kay Judas. Si Judas ay original na apostol ni Jesus Christ. Original siya sa 12 na apostol ng ating Panginoon Kristo. Pero, nag-Judas siya. Pero, bahagi yon ng kailangang may mag-Judas kay Jesus Christ para maipako sa krus si Jesus Christ para mangyari yung katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. Pero, hindi ibig sabihin na walang pananagutan si Judas sa kanyang ginawa. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, sa Matthew 26:24, the Son of Man goes as it is written of him. Kasi mangyayari yon. But, woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Mas mabuti pa raw na hindi siya isinilang. Ika nga. May consequences si Judas doon sa kanyang ginawa. Kumbaga, pwedeng gamitin ang bawat isa kung sino yung maghuhudas. Ika nga. Kasi yun yung nakasulat na merong maghuhudas. Kung sinong gaganap nun, sa atin, hindi ko alam, sana wala na. Kumbaga, yun yung sinasabi. Mangyayari kasi yun yung nakasulat, nakatakda. Pero kung sinong gaganap nun, tatanggapin mo. Responsible ka sa action mo. Ika nga. Kumbaga, yun yung sinasabi na woe to those who cause sin. Pangatlo, deal drastically with your own sin. Sa verse 8 and 9, and if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. Kumbaga, ang binabanggit ni Jesus Christ dito na yung matinding pangangailangan na harapin mo yung mga bagay na nagiging daan kung bakit ka nagkakasala. Komprontahin mo yung bagay na kung bakit ka hindi makalakad ng diretso sa nais at kalooban ng Diyos. Komprontahin mo, drastic move, radical. Kailangan mo ng strong effort para magawa mo to na makalakad ng kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung sinasabi niya rito. At ang sabi nga niya rito, bago dumating dito sa chapter 18, nagturo rin ang ating Panginoon Kristo sa Matthew 5:29-30. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. Di ba ang sabi, kapag may yung paningin mo, pwede nang pagsimulan niya ng pagnanasa, ika nga. Kumbaga, throw it, kumbaga, dukutin mo, tanggalin mo. For it is better that you lose one of your members that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Kumbaga, ang pinapaalala sa atin dito, kumbaga, dapat nating gawan ng matinding effort para harapin yung mga bagay na para bang doon tayo nagkakasala. Kung yung mata mo, kung yung utak mo ang sama-sama mag-isip, kung yung mata mo puro kung ano-anong tiniting ng kahalayan, kung yung kamay mo kung ano-ano ang hinahawakan. Kumbaga, harapin mo, ika nga. At ang sinasabi nga niya rito, kinakailangan tayong magkaroon ng self-transformation. At dito,
ang dapat lang nating maunawaan, dapat nating maintindihan, hindi sinasabi ni Jesus Christ na, nakatingin ako ng maganda, dukutin ko yung mata ko, tapong ko. Ay, may nahawakan ako, putulin ko. Hindi ganon. Hindi literal. Ika nga. Hindi literal na, hindi sinasabing gawan mo ng self-harm yung katawan mo. Bakit? Kasi ang katawan natin considered as the temple of the Holy Spirit. Templo ng banal na Espiritu. Pero, ang dapat nating maintindihan, maunawaan na, bagamat kung minsan sa physical sense, halimbawa may diabetic ka, o halimbawa, na-aksidente ka, at yung paa mo, o diabetic ka, naagnas na yung paa mo, para maisalba yung ilang bahagi ng katawan mo, papuputol mo. Literal yon. Pero bakit puputulin? Para maisalba yung ilang part ng physical body mo. Ngayon, in spiritual sense, ika nga, ibig sabihin, ganun din. Na kailangan mo ng radical decision, strong effort to change, ika nga, para itigil mo yung mga bagay na kung saan ay doon ka nangihina. Doon ka hindi makapagpatuloy, ika nga. Kung kailangan mong gawan ng matinding pagkilos, ika nga, para maitigil yan, ika nga. Yung mga bagay na nagkakasala ka. Kasi, yung sarili mo muna, deal with your own sin, ika nga. Yun yung pinapaalala sa atin. Yung feeling mo, halimbawa, masyado kang magaling. Masyado kang bida-bida. Anong kailangan? Para huwag kang magkasala. Ayaw ng Diyos ang proud. Be humble. Magpakumbaba ka. Kung hindi ka marunong makinig, matuto ka namang makinig. Kasi yung mga proud, gusto nilang sila lang yung nagsasalita. Hindi sila marunong makinig. Kaya yung kayabangan ay nasa sa kanila, ika nga. Yung halimbawa ay, tawag dito, yung hindi ka marunong mag-budget ng oras mo. Lagi ka halimbawa late sa gawain. O wala ka ng oras magbasa ng Biblia. Wala kang oras manalangin. Bakit? Kasi, hindi mo kayang i-budget yung oras mo, ika nga. Hindi mo kayang, kumbaga dapat na halimbawa dito, na tawag dito, kung nakakain na yung oras na panunood ng kung ano-ano sa social media, ika nga. Tanggalin mo yan. Kaya nga, i-deal mo, ika nga. Kung hindi mo kayang i-budget, mas magagandang tanggalin mo na kasi hindi ka marunong mag-handle, ika nga. Putulin mo, kaya nga sabi, putulin mo kung yan ang nagiging daan kung bakit hindi mo nagagawang sumunod sa kalooban ng Diyos, ika nga. Kung halimbawa ay ang dumi-dumi mong mag-isip. Kumbaga, nag-usap na tayo, nagkaintindihan na tayo, tamang duda ka pa rin. Matuto kang magtiwala. Nagkakasala ka, ika nga. Kaya sa pagdududa mo, bakit? Kaya sa pagdududa mo, kukunin mo yung cellphone. Tawag kasi isang walang alam si kapatid. Dinamay mo pa si kapatid. Ichinika mo pa yung mga pagdududa mo. Wala namang kalam-alam si kapatid. Hindi mo alam, nagigindaan ka, katitisuran pala. Sa halip na encouragement, discouragement ang binibigay mo. Kumbaga dito sinasabi nga, harapin natin ang sinasabi rito. Kaya nga,
Yun yung pinauunawa ni Jesus Christ na, kumbaga, kung yan ang nagiging daan para magkasala ka, tanggalin mo, putulin mo, ika nga. Yun yung sinasabi rito ni Jesus Christ, ika nga. Kasi, minsan kasi, akala natin, ang tagal-tagal na natin lumalakad sa Panginoon. Akala natin, ilang taon na tayo lumalakad sa Panginoon. Pero hindi pa pala tayo nag-grow. Bakit? Hindi natin dinidil. Hindi tayo nagkakaroon ng strong desire na to change at itigil yung mga bagay kung bakit tayo nagkakasala. Kumbaga, wala tayong ginagawang effort. Yun yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. You need to get rid of everything in your life that pulls you or other people para magpatuloy sa paglakad na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ngayon, maaaring hindi mo pa talaga tinatanggap personally si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Ano yung bagay? Ano yung kasalanan na siyang humahadlang sa iyo para sumunod sa kalooban ng Diyos? Ano? Suriin mo yung sarili. Ngayon, kung sinasabi mong Kristiyano ka na, ano yung bagay, ano yung dahilan kung bakit sinasabi mong ilang taong ka nang lumalakad sa kalooban ng Diyos, pero parang hindi ka nag-grow spiritually? Ano yung kasalanan na hawak-hawak mo, na hindi mo mabitaw-bitawan? Ano? Sinong pipiliin mo? Yung kasalanan yan o yung sumunod sa kalooban ng Diyos? Kumbaga, kailangan natin ng desisyon. Kailangan natin ng matinding desisyon para talaga tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Ika nga. At dito, kung minsan kasi, kaya tayo hindi lubusang makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nahihiya tayo sa sasabihin ng ibang tao. Nahihiya tayo sa sasabihin ng mga dati nating mga kasama, mga dati nating barkada. Nahihiya tayo. Katulad, yun yung sineshare ko, yung katulad yung binanggit ni Brother Jules, ika nga. Kasi yun din yung sineshare ko sa kanila. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahihiyain ako, takot akong marap sa tao. Pero yun ang sineshare ko sa kanila na kung bakit nagkaroon ako ng bolunta, nagkaroon ako ng boldness na humarap. Kasi nga, yun yung naging tawag dito na pumasok sa puso ko na kung ikinahihiya mo ko, ikahihiya rin kita sa harapan ng Panginoon. Kaya yun ang parang tumatak sa puso ko na ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kumbaga, sino ang susundin mo? Ang tao o ang Diyos? Ika nga. Ang sabi nga niya dito, yung sinabi nga na kailangan putulin, kung kailangan mong putulin para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Ang sabi niya rito therefore, sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Kumbaga, lakaran natin. May mga lakad tayo, hindi tayo natatapos na tinanggap lang natin ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Hindi lang siya isang araw. Kumbaga, kung darating ng Panginoon na irarapture ka, salamat. Pero kung hindi pa, mahabang lakarin pa yan. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan nating labanan ang mga pagsubok, mga kasalanan na pwedeng magpahina sa iyo. At dito, ang sabi nga, kailangan nating tingnan, sino ba ang susundin natin? Ang sasabihin ba ng tao
o ang sasabihin ng Panginoon. Sa Matthew 10:28, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Mas katakutan natin kasi hindi natatapos ang buhay natin sa mundong ito. Kumbaga, isang paalala na dapat nating sundin, lakaran, kung ano yung nais ng Diyos na paglakad na kalugod-lugod sa Kanya. Ang pinapaalala sa atin dito na kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung tinanggap mo na, past, present, future, pero lalakad pa rin tayo. Patuloy lang, ika nga. Ngayon, kung hindi pa, kumbaga, kinakailangan nating desisyonan, ika nga. Ang paglakad na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ang dapat nating maintindihan, maunawaan na we are responsible to God and not only for our sins, but also sa mga kasalanan na pwedeng nakaka-contribute tayo sa ating kapatid. Dapat nating maintindihan yon. Hindi lang basta yung sarili natin ang dapat nating ingatan na magkasala. Responsible ka rin kung ikaw ay nagiging daan para manghina si kapatid. Pinapaalala yan na mensahe ng Diyos sa mga sandaling ito. Ang sabi nga sa Ecclesiastes 12:13-14, the end of the matter, all has been heard, fear God, and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Ipagsusulit natin lahat-lahat ng ating mga ginawa. Sa mga kasalanan, kung tinanggap na natin ang ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior, pinatawad na tayo. Pero doon sa mga hindi pa, kailangan nating desisyonan. Ngayon, ang isang warning din, pananagutan din, kung ikaw ang nagiging daan para manghina, matisod si kapatid. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, causing someone to sin. Huwag kang maging daan para maging katitisuran. Do not be a stumbling block. Huwag mong hayaan na ikaw ay nagiging daan pala para manghina si kapatid. Ang sabi nga niya rito sa 1 John 3:12, we should not be like Cain, who has of the evil one and murdered his brother. And why did he murder it? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Bakit nagawang patayin ni Cain ang kanyang kapatid? Dahil masasama ang kanyang gawa. Isang paalala. At ang sabi nga niya rito, pray, confess, repent. Manalangin ka. Humingi ka ng kapatawaran. Baguhin mo na yung lakad mo. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, serve with right motive. Naglilingkod ka na rin lang. Halimbawa, ginagamit ka na, gawin mo na ng tama. Ika nga. Ang sabi nga niya rito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yung panalangin ni David nung siya'y magkasala, likhain mo sa akin, O Diyos, pusong dalisay. Ginagawa mo na rin lang naman, gawin mo na ng tama yung paglakad na ginagawa mo. Make your life's ambition to be pleasing unto the Lord. Ang gawin mong ambisyon, maging kalugod-lugod sa Diyos. Ika nga, ang buhay mo. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable
service. At nawa, yung mensaheng ito ng Panginoon, patuloy na magpaalala sa atin na ang lahat ng bagay ay ating ipagsusulit sa harapan ng Panginoon. Walang nalilihim sa kanyang harapan sapagkat siya ay all-knowing. Manalangin po tayo. Ama, salamat po o Diyos sa oras nito. Salamat po sa iyong mga salita na siyang nagpaalala sa amin na tunay nga. Kilala mo kami, Panginoon. Batid mo ang laman ng aming puso, ng aming isipan, ang aming mga motibo, Ama. Kaya dalahin ko, O Diyos, na tunay nga na ang mensaheng ito, patuloy na magpaalala sa amin kung paano po kami lalakad ng kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan, Ama. Lord God, tunay nga, O Diyos, ayon sa mensaheng ito, O Diyos, yung pag-iingat mo naririyan. Pero minsan, nadadala kami, Panginoon, ng aming kahinaan, nadadala kami, Panginoon, ng aming flesh. Pero, Lord God, wag po ito ang manaig. Bagkos manaig ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Panghawakan namin ang mga katotohanang hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Upang nang sa gayon, makita kaming matatag, nakatayo, at isang bon esempio, Panginoon, ng isang lumalakad sa iyong kalooban. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Manalangin po tayo.